Ito po ay karugtong ng Ebanghelyo ginaging kahapon tungkol sa paggamit ng kayamanan. Bahagi yun. Sabi nga natin ay gamitin natin ang ating katalinuhan para sa Diyos. Gamitin natin ang ating kayamanan para sa Diyos. Hindi laban sa Diyos. Hindi naman masama ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga pinaalalahanan tayo ni Jesus na na sabi nga natin ay dapat maliwanag kung ano yung binibigyan natin ng unang pagpapahalaga. Ang ating paglilingkod sa Diyos o ang paglilingkod natin sa mga bagay na kagustuhan natin. Sapagkat bahagi mo yun. Kasi sabi nga rito, hindi ka makapaglilingkod ng dalawang Panginoon. Hindi pwedeng sasabihin natin na sabay. Kinakailangan tayong mamimili. Maliwanag na dapat natin liwanagin sa ating pagkilo sa daigdig na ito. Hindi pwedeng panatagin natin malabo sa ating pagkilala at kinakailangan din natin na ito ay magiging bahagi ng ating pamantayan, hindi lamang sa kaisipan, ngunit ganun din naman sa ating pagkilos. Bahagi rin kasi sabi nga natin, ang isang pamantayan ng mga Hudyo na kanilang pinangahawakan na ang kayamanan ay tanda na mga bagay ng mga Diyos. Yun nga isang bahagi sa kanilang pinangahawakan na bahagi yun na kapag ikaw ay mayaman, pinagpaparangan ng Diyos. Medyo talagang winasa ng Jesus. Bahagi yun na kung saan ay sa pagkaunawa at pagkilala ng Jesus. Ang sinasabi ay kinakailangan mamimili ka. Kayamanan o ang Diyos. Kasi para kasi nangyayari na binugulang at ito naman ay kayamanan. Ito ay pagpapala ng Diyos. Sa Ebanghelyo yung pinahayag natin ay sabi nga po dito, hindi pwede sa bayan. At ito ay maliwanag sa tinuturo ng pamantayan ng ibigay ni Jesus. Kaya kung sabi niya, mapapala ng mga buka na walang inaasahan kundi ang Diyos. So, bahagi ko talaga. Ibig sabihin, yun ang pinakasunturan. Hindi nangulugan na ikaw ay buka. Hindi nangulugan na hindi ka na pinagpapala ng Diyos. Bahagi
mas pinagpala ka ng Diyos. Sapagkat binigyan mo ng pansin ay ang Diyos. Hindi rin naman niya sinasabi na yung pagiging lupa ay automatic isang pagpapala. Pero binibigyan ng tingin on the context and fantasy ng lumang tipan na kapag ikaw ay maka-Diyos, dapat ikaw ay mayaman. Yun ang kanilang pagkaunawa. Kaya nga pahayag dito, anong sabi mo sa iba, binibang nila sa Jesus. Sapagkat sakit sila sa salapi. So, ibig sabihin, hindi nila kayang isipin na ang pagiging mga Diyos ay pwede mo iwan ang mga bagay o ang iyong kayamanan. Bahagi yun ng kanilang pagkilala. Kaya, yun ang nais na patuloy na kaisipan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pero uli-uli, ginahulugan na dahil sa mahirap ka, ay pinipili mo na ang Diyos. Ang pahayag ng Panginoon ay hindi na okay lang na mahirap ka kung ang pinili mo ay ang mga bagay na mga Diyos. Kasi yun ang maituturing na tunay na pagpapala. Kasi nga, ay nais mo na ikaw ay hindi na magpaglingkod sa Diyos na kahit na yung kayamanan mo ay kaya mong ialay para sa Diyos. Sa mundong ginagalawa natin, nakakalungkot natin, makita natin na dahil sa kayamanan, nakakalungkot natin, para mong inakwin ang pagiging mga Diyos. Kaya nga, ito ngayon yung problema na hinaharap natin. Yung korupsyon na sabi nga ako natin na nanood na sa mundo natin na sabi nga ako na pahayag ni Cardinal David na akala nung nila kasi di ba kumakiusap sa kanya, sinishare niya na lumalapit sa kanya para humingi ng gabay na akala nila yung kanilang pangungurako ay hindi kasalanan kasi nga raw may bahagi, hindi lang natin alam kung gaano kalaki yung bahagi ay ipinamibigay din daw nila sa mga luha. No? Pero bahagi yun ang kanilang isa sa kanilang mga depensa. Pero alam natin na pag yung sa utos ng Diyos. No? At yung ipinamamahagi mo ay hindi naman sa iyo. At yung ipinamamahagi mo ay hindi para doon. Kasi yun ay partimula para doon sa proyekto na itinalaga ng batas. So, kaya nga, higit na kung saan makita natin yung pamagkaya na
pamana bilang mga pinagpapala ng Diyos ay hindi ho. Kasi sabi nga ko natin, kung minsan baka niloloko natin yung ating sarili na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, pero ang talagang pinahalagahan natin ay ang mga bagay ng makamundo. Sabi nga natin ay ang paanyaya ni Jesus sa Ebanghelyo, we have to draw the line. May linya na kinakailangan natin iguhit para makita natin kung alin ang tunay na binibigyan natin ng pagsamba o ng pagdiriwang. Ang Diyos ba o ang